sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay sa mga mensahe sa panahong ito sa iba't ibang lugar, sa Texas, kina Brother Mario Paman, kina Brother Ting sa UK, sa Australia, na lagi silang nakikinig at lagi silang nakikipag-sharing sa atin. Sa mga taga-Canada, kina Brother Romel, Brother Ramil, sa ating mga kapatid sa Pilipinas, at nawa sa marami pang mga manggagawa sa buong mundo, nawa makaabot tayong lahat sa unity of faith and unto the knowledge of the Son of God, no? Para maabot natin yung stature of a perfect man na isang mananampalataya. Bago tayo magsimula sa pagbabasa, magsitayo muna tayo mga kapatid. Samahan ninyo ako sa pag-aalay sa Diyos sa kanyang mga banal na salita. Walang tao na magsasabing kaya niya ang mga bagay na ito, sapagkat ang mga bagay na ito ay kaisipan ng Diyos na kanyang inihayag. So kailangan pumaroon tayo sa kaisipan ng Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na ito. So praise God, glory to God, hallelujah, o dakilang Ama. Kung paano mo kaming sinamahan mula nang kami magsitanggap sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, kami pong muli sa oras na ito ay muling lumalapit sa iyo, Ama, na patuloy mo pong dugtungan, patuloy mong dagdagan ang aming mga maalab na pananampalataya at maalab na kahilingan sa iyo na kami ay maihanda sa pag-agaw sa pamamagitan ng mga kapahayagan at kaunawaan sa iyong mga banal na salita. Tulad ng exhortation, ang communion o Panginoong Diyos ay hindi dapat maputol, hindi dapat mawala. Saan man kami pumaroon, anuman ang kalagayan namin sa buhay, o Ama, huwag mo pong hayaan na maputol ang komunikasyon na ito. Huwag mong hayaan na maputol ang communion na ito, o Ama, upang kami laging may daan na makalapit sa iyo, o Panginoong Diyos. At sa oras na ito, kami po ay nagsusumamo sa iyo, umaamin na wala kaming kakayahan upang unawain ang mga bagay na ito. Lalong walang kakayahan ang iyong maliit na lingkod upang ipangaral ang mga ito. Subalit sa iyong dakilang pag-ibig, o Ama, gumagamit ka ng mga limpak na katawan na ganito upang ihayag ang iyong mga banal na salita. Marami kang propetang ginamit, o Ama, na ang kanilang layunin ay ang tuparin ang iyong mga banal na salita upang ibalik sa tunay na communion, sa tunay na pananampalataya ang bawat magsisipakinig, o Ama. Tulutan mo sa oras na ito na kaming lahat ay magkaroon ng pagkakaisa. Magkaroon kami ng isang kaisipan, na ang kaisipan ito ay tulad ng kaisipan ng aming Panginoong Hesus, na walang gagawin kundi ang kalooban ng Ama. Ganun po ang gawin mo sa amin, o Ama, upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At sa pagtunghay namin ng iyong mga banal na salita, ibigay mo ang mga nararapat na banggitin sa iyo upang makalakas sa amin, o Ama, sa aming paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord God. Wala po kaming may balik sa iyo, Ama, kundi ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. Thank you, Lord God. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa isang magandang eksena na maraming natatakot sa ganitong bagay. Pero tingnan natin kung paano kumikilos yung Diyos, no? Praise God. It's sa 1 Kings chapter 17. Verse 9 muna, pagkatapos 17 hanggang 24, no? Isang verse muna, 9, verse 9. Ang inuutusan dito ay si Elijah, no? Sabi, ikaw ay bumangon. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ito ay kay Elijah, yung Tesbita, na sinasabi
No? Ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito aking inutusan ang isang baong babae, roon na pakanin ka. And then, may ginawa ang babae ito kay Elijah, inutusan ng Diyos na pakainin siya. Diba? At pagkatapos ng lahat ng ito, may pangako ang Diyos na hindi maubusan ng harina, hindi maubusan ng langis. Subalit may nangyari pagkatapos nito. Dito sa verse 17, sisimulan natin. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit. At ang kanyang sakit ay malubha wala sabi na, malubha na walang hiningang naiwan sa kanya. Kung walang hiningang naiwan, patay, namatay, di ba? Unang sabi, sa verse 18, at sinabi niya kay Elias, ano ang ipakikialam ko sa iyo, o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. Yan ang tanong niya kay Elias. So patay yung anak, ang iniisip ng babae, ganun ba yung ipaalala sa kanya? At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Sabi ni Elias, ibigay mo sa akin ang iyong anak, at kinuha niya sa kanyang kanduan at dinala sa silid na kanyang tinatahanan at inihiga sa kanyang sariling higaan. Inihigaan niya sa kanyang sariling higaan at siya'y dumating sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinahal mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? Yan ang tanong ni Elias, no? At siya'y umunat sa bata na makaitlo 3 times at dumaong sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, sabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin ang kanyang kaluluwa, sa kanya ang kanyang kaluluwa ng batang ito. So, pabalikin ang kaluluwa ng bata. Sa verse 22, at dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. Yung patay, muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay niya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, tingnan mo ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, naitalastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo magsiupo mga kapatid. So praise God, ang pamagat nito ay, will history repeat itself? Mauulit ba ang history ito? At patuloy bang mauulit ang history ito? Kasi tinitingnan ng pagbinasa ng maraming mga bumabasa ng Biblia, sabi nila, lahat nito history na eh. Tapos na, tama naman, nasa isang parte, tama naman, pero hindi, yung isang mananampalataya, hindi niya tinitingnan na history lamang ito. Ito ay kagampanan ng mga propesiya, ng mga salita ng Diyos na nandoon sa propeta. Diba? Ngayon, ang pinaka-nakakatakot at kinatatakutan ng walang tigil ng maraming tao, mamatay. Sino gustong mamatay? Pag tinanong mo ang tao, wala naman may gustong mamatay. No? Except siguro kung maraming problema at wala nang pag-asa ang tao, no? Kasi wala namang pananampalataya, takot na takot mamatay. Pero dito sa ipinakita ng Diyos, walang kapangyarihan ang kamatayan kung ang Diyos ang magpapabalik ng kaluluwa ng isang tao. Mauulit kaya ang mga bagay na ito? Will history repeat itself? Sa pag-ulit ng mga bagay na ito,
ang natataas lagi ay ang Diyos. Pero merong bagay na nauulit na ang mga tao, hindi yung Diyos ang itinataas. No? So, ang Panginoong Hesus, ipinakita niya, nung kay Lazaro, naulit ito. Naulit ito dun sa John chapter 11, wala rin paniniwala si Martha na mabubuhay. 4 na araw na siyang patay, sabi niya. Nabubulok na kasi hanggang 3 days lang ang katawan ng isang hayop na patay o yung tao, magsisimula na itong mabulok at maagnas. So ayaw na sanang pabuksan kasi yung libingan. Kaya lang ang Panginoong Hesus ang nag-utos. Sino yung nandoon kay Elias? Sino yung nandoon kay Jesus? Diba? So nung buksan yung libingan, at naniniwala naman si Martha, naniwala na si Martha na mabubuhay siya. Isang sigaw lang ni Jesus Christ na naulit ang pagbabalik ng buhay. No? Ano yung nandoon kay Elijah at yung kay Jesus? Tingnan nyo, inuulit-ulit ng Biblia na kahit mamatay yung tao, maaari siyang buhayin. Ito yung pinaka-nakakatakot eh. Minsan, magkakasakit muna yung tao. Maraming sakit sa mundo. Sabi ng Biblia, hindi si Jesus Christ ang nagbibigay nito, hindi yung Diyos ang nagbibigay ng sakit. Pinababayaan lang ng Diyos na ang mga bagay na ito na mangyari. Bakit? Lalo na kung walang komunikasyon ng tao sa Diyos. Walang fellowship yung tao sa Diyos. Putol yung fellowship, putol yung pagtawag. Kaya may sakit, hindi man pakinggan ng Diyos. Kasi walang komunikasyon eh. No, meron siyang disfellowship sa Panginoon. Hindi yung Diyos ang nag-disfellowship sa kanya, kundi yung tao ang umalis. Paano ito na idudugtong? Ang nagre-reconcile lagi sa atin, kailangan meron kang humble heart, meron kang malinis na puso. Yung Holy Spirit, dapat i-reconcile ka niya sa Diyos, sa Father, no? Para manatili yung kahit saan ka, ano man ang ginagawa mo, ano man ang maiisip mo, saan ka magpumunta, ang naiisip mo, Diyos. Ibig sabihin, sa isip mo pa lang, nakikipag-usap ng Diyos sa iyo. Pupunta ka lang sa CR, magtatrabaho ka, naiisip mo yung Diyos. Ibig sabihin, meron kayong patuloy na komunikasyon ng Diyos. Hindi putol ang komunikasyon. Pero pag putol ang komunikasyon, paano napuputol ang komunikasyon? Haluan mo ng mga iba't ibang mga pag-iisip. Mag-isip ka ng iba, no? Lalo na kung hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Mabuti kung yung naiisip mo, yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako niya sa atin. Bagamat mamatay ang tao, hindi ito dapat mawala ng pag-asa kung ito'y mananampalataya. Itong babaeng ito ay inihanda na ng Diyos kay Elijah. Pumunta ka doon sa balo. Inutusan ko yung balong yun. Sabi niya, para pakainin ka. Sabi niya, at mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka roon. Sabi niya, at yung babaeng ito, inutusan din ng Diyos, sabi niya, napakainin siya. Tingnan niyo pati uwak, at yung babae, nautusan ng Diyos. So, ibig sabihin, meron siyang controller sa lahat ng mga bagay na ito. No? Yun ang dapat na nasa sa atin lagi. So, naulit ito kay Jesus Christ. Pagdating nung si Jesus Christ, mapangalakuan sila ng Panginoon Jesus, sila mismo. Merong mga pangyayari dito sa Biblia, no? Tingnan natin, babasa tayo ng ilan, no? Dito sa Biblia na, paano kaya nauulit ang mga bagay na ito? No? Pero isang babae, sabi sa Lida, sa Jope, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroon, ay nagsubo sa kanya ng dalawa katao na ipinamamalit sa kanya, huwag kang magluwat ng pagparito. At nagtindig si Pedro, sabi niya, at sumama sa kanila at
Pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas at siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis at ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Ito'y si Dorcas, no? Ang pangalan niya ay Dorcas. May isang alagad sa Joppe na nagngangalang Tabita na ang kahulugay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa na kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na yaon na siya ay nagkasakit at namatay. So nagkasakit si Dorcas at namatay. At nang siya ay mahugasan na nila ay kanilang idinurol siya sa isang silid sa itaas. Patay na ito ngayon. Ngayon, datapwat, nung dumating na sina Peter, datapwat pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka. At iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya at iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya'y itinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao at siya'y iniharap niyang buhay at ito'y nabansag sa buong Joppe at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. At nangyari na siya'y nanahang maraming mga araw sa Joppe at nakasama ni Simong mangluluto ng balat. Naulit-ulit! Naulit-ulit! No? Naulit-ulit yung nangyari. Mga kapatid, no? So, sa patuloy na pagkauulit ng mga bagay na ito, napapadako sila sa iba't ibang lugar. Sino ang nagbibigay nito? Ang Holy Spirit ang nandun sa kanila. And this is the power. Kailangan manatili ang power na ito sa church. Hanggang sa church. Pero merong isang nakakalungkot na mga pangyayari, mga kapatid, merong nakakalungkot na mga pangyayari. Tingnan natin ang isang bagay na nangyari kung paano ito ay naganap kay Pedro, no? Ay kay Pablo. At ito ay kay Pablo na. Pataas na kay Sir Pablo na, no? Dito sa Acts 14, ang sabi, at si Lystra ay may isang lalaking nakaupo. At sa Lystra, sabi niya, verse 8, ay may isang lalaking nakaupo na nasa mga paay walang lakas. Tilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina na kailan may hindi nakalakad. Meron naman ito, tilay. Si Pablo. Narinig nitong nagsasalita si Pablo na nagtitigan siya ni Pablo at makita may pananampalataya upang mapagaling. Ay nagsabi ng malakas na tinig, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa at siya'y lumukso at lumakad. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Ito yung mali na yun. Tapos, at tinawag nilang Jupiter si Bernabe. At Mercurio si Pablo sapagkat siya ang Pangulong tagapagsalita. So, pinapalitan nila ngayon na si Bernabe ginawang Jupiter. Kaya nagkaroon ito yung mga naging Diyos-Diyosa nila, di ba? Si Jupiter at si Mercury. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat ng marinig ito
ng mga apostol na si Bernabe at ni Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisisigaw, right spirit, at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kaming mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo, at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay. So yung mga pagsamba nila na walang kabuluhan, magsibalik sila sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ang dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. At ng mga panahong nakaraan ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa ay magsisilakad sa kanyang mga sariling daan. So pinabayaan ng Diyos yung mga dahil nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So nung makita nila ang bagay na ito, no, ay pinalitan nila ngayon ng pangalan ni Bernabe na Jupiter. Kasi tingnan ninyo mga kapatid. Pero hindi pumayag ang mga apostol. Sa ngayon, purihin pa lang yung isang manggagawa, tuwang-tuwa na parang tatanggapin lang siyang manggagawa ang lahat ng karangalan. No? Kaya nakakapagsalita ang mga manggagawa na kung hindi sa akin, hindi ka makakaunawa. Kasi ako yung nag-explain, siyang nag-explain. So, yun ang mga pagkakamali ng marami. Pero ito, nakita natin kung paano ang spirit ni Bernabe at ni Pablo, sabi nga mga tawin kami mga katulad ninyo na may karamdaman. Nagdala na kami ng mabubuting balita upang yung mga pagsamba ninyong walang kabuluhan, sabi ay mapalit ng mabago. Yung matanggap ninyo yung buhay na Diyos. No? Itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay. So yun ang laging nasa ng isang manggagawa. Maibalik ang pananampalataya ng isang tao sa tunay na salita ng Diyos. Para maibalik uli ang tao, may reconcile ang tao sa Diyos. Yun ang ginagawa ng mga manggagawa. So napagkakamalan sila na ang mga Diyos ay bumaba ng mga Diyos sa anyo ng tao. Mga kapatid, partly, it is correct but wrong interpretation sa kanila. Kasi yung mga dilat na nagsalita ng Diyos ay mga tinawag ng mga Diyos at hindi mangyayari sirain ng kasulatan. Pero yung kaunawaan nila, mali. No? Yung sinasabi nila na gatapot ng itong mga ito na sinasabi nila nagsibaba, sabi niya, ang mga tao ay ang Diyos. Mga Diyos, anyo ng tao. Madalas nila mapagkamalan na ganun, ano? Pero hindi tinanggap ng mga apostol. Nauulit yung mga ito. Hindi lamang nangyaring minsan ito kay San Pablo. Maging lang si San Pablo ay siya ay, nung sa paglalayag nila, yung barko nila na sira, di ba? At nung makadaon sila, sabi dito sa Biblia, datapot pagkatipon ni Pablo ng isang bigkis ng kahoy at mailagay sa apoy ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Sabi niya, no? At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay ay nagsabi ang isa sa iba, walang salang mamamatay ang tao ito. So yun ang bilis magsuspetsa, no? Walang pagsala na mamamatay ang tao ito. Na bagamat siya'y nakatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. Gayon may ipinagpag niya ang hayop sa apoy
siya'y hindi nasaktan. Ngunit, kanilang hinihintay na siya'y mamaga o biglang mabuwal o mapatay. Ito yung hinihintay nila kasi nataklo ng ahas eh. Datapot ng maluwat na silang makapaghintay at makitang walang nangyari sa kanyang anuman, ay nagbago sila ng akala, nagbago yung pag-iisip nila. At nagagsabing, siya isang Diyos. Kasi tingnan niyo mga kapatid kung paano. Kaya sabi ko nga kanya, partly, it is correct. Pero mali yung unawa ng tao. Hindi siya yung Diyos na creator. No? Kasi hindi sila mga tunay na mga mananampalataya. Pero kung tunay na mananampalataya, maiintindihan. No? Ito yung small God. And sabi ng Panginoon, yung mga dinakta ng salita ng Diyos ay tinawag ng mga Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. So ano ito? Sino si Elijah? Sino si na Pedro? Sila ay mga tapat na lingkod ng Diyos. At kung ngayon, tapat ang lingkod ng Diyos, the history will be repeated again. Ito binabasa, history. Pero ngayon, paano mauulit ang mga bagay na ito? Hindi pwedeng hindi maulit. Kapag hindi maulit ang mga nangyaring ito, hindi tama ang sinabi ng Panginoong Hesus. Pero ang sabi ni Jesus Christ, malinaw, no? Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, yung sumasampalataya, hindi lang basta naniniwala, no? Naniniwala naman ako kay Jesus eh. Ano ba yung klaseng paniniwala? Meron ka bang komunikasyon sa Kanya? May fellowship ba kayo? Kasi kung mag-uusap kayo sa pangalan ng Panginoon, nandun ako sa kalagitnaan. Sabi niya, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So gagawin ng sumasampalataya yung mga ginagawa ni Jesus. So may ginagawa siya, bumuhay siya ng patay, yung lumpo, pinagaling. Diba? Yung bulag, nagkaroon ng paningin. So yung may ketong, gumaling. So marami siyang ginawang mga kababalaghan. Mauulit ba ang mga bagay na ito? Will the history repeat itself? Ang sabi niya, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Higit pang mga dakilang gawa. So anong magiging kapangyarihan? Anong kapangyarihan ng kamatayan doon sa bata? Nung nandoon na ang propeta, humihingi na siya sa Diyos at dumadalangin na siya. Tandaan natin, hindi pa binabanggit yung Holy Spirit sa time na yon. At sa time natin ito, Holy Spirit. At pag dumating yung kapangyarihan na ito, katulad ng pagdating ng Holy Spirit sa mga apostol, no? Mangyayari ang mga bagay na ito. Sabi nga kanina, 1 degree na lang ang kulang eh. Para mabuhay mo di ba? Kumulo. Kaya lang, hindi makalampas-lampas doon sa boiling, hindi makabot doon sa boiling point. Hindi nagaganap. Ang may pagkukulang, yung tao. No? Tingnan natin, ang sabi nga ng Panginoon, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Sa lumang tipan, ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito, yung God the Father. No? Yung God the Father. At ngayon, ang Holy Spirit ang gumagawa ng mga bagay na ito. At yung Diyos na Ama na nananahan kay Jesus Christ, ang mga ginagawa ko hindi galing, at ang mga sinasabi ko hindi galing sa akin, kundi galing sa Ama na nananahan sa akin. Napakahalaga ng bagay na ito, nananahan na yon, ang ibinigay na Espiritu Santo, ang kapangyarihan na ito, ay dapat nasa sa tao upang maganap ang mga bagay na ito. Magawa ng tao ang mga bagay na ito. Ngayon, ang Panginoong Jesus,
Parurong ako sa aking ama. Sabi niya, ano ba ang gagawin ni Jesus Christ ngayon sa ama? Sabi ng Biblia, nakaupo siya sa kanan ng ama. So kung nakaupo siya doon, anong ginagawa niya sa ama? He is interceding. Oh, Father, sinabi ko na sa kanila, mas sigit pang dakilang gawa yung gagawin nila kaysa sa ginawa ko. Pag ginawa nila ng isang sumasampalataya, yung tunay na sumasampalataya, pag ginawa nila ito, Father, pinangako ko na yun sa kanila. Walang gagawin yung Father ngayon, kundi magaganap ang bagay na ito sapagkat ang Panginoong Hesus, sinabi ko na yun sa kanila. Kailangan mangyari sa kanila. Isa lang, siyang salita ng Diyos, si Jesus. Kaya hindi pwedeng hindi ganapin ng Ama. Yung ginawa, yung sinabi ng Panginoong Hesus. At mangyayari ito, the history will be repeated again sa church. Magiging powerful ang church. At pagkatapos nito, pagka naihayag na, maaari na tayong i-present sa God the Father ang church na ito, magaganap ang pag-agaw. Ipinangako niya ito sa atin, no? So naniniwala ako at naniniwala kayo mga kapatid na we are standing today upon the edge, no? Doon sa dulo. We are in the end time. Kung paano sinabi ni Daniel na I heard, sabi ni Daniel, but I understood not, sabi niya. Sabi ng nagsalita kay Daniel, hindi man naintindihan ni Daniel, no? Seal up, sabi niya, the prophecy and the visions, for it is in the end time. So, nasa end time yung mga prophecy, tsaka yung mga visions. Dito magaganap sa time natin ito. At sa time natin ito, dito natin makikita ang lahat ng mga bagay. Marami, there are many great men, great prophets, no? Down in the world, no? Ginamit ng Diyos, no? Na ibig nilang mabuhay sa time natin ito. Dito sa kinabubuhayan natin ito, no? Dito nila ibig na mabuhay. Ano kaya ang nakikita nila? Nung sa time nila yun, mga kapatid. Ano yung nandoon sa mga ito na ibig nilang dito sa time natin ito, mabuhay? Ano ba ang nakikita ni Joseph na sabi niya, pagka kayo ay bumalik na sa Israel, huwag niyong iiwan ang aking mga buto dito. Ilibig niyo sa libingan ng aking mga magulang. Ano ba yung vision? Ano ba yung revelation na yung kay Joseph? Bakit? Pati yung buto niya, ayaw niyang maiwan sa Egypt dahil doon siya nailibing. Meron isang mahalagang bagay na alam si Joseph na maaaring hindi alam ng lahat. No? Kung sila Hudyo, pero hindi nila alam kung ano ang nandoon kay Joseph. Yan ang pinakamasarap. Pare-pareho tayong mananampalataya kay Jesus sa buong mundo, pero hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi alam ng marami kung ano ang pinapahayag ng Diyos sa atin. No? Merong mga special, maaaring naligtas ang marami pagdating ng white throne judgment. No? Pero pagdating sa pag-agaw, marami ang hindi makakalakip. Yung special lang, no? Tingnan nyo, 12 ang pinili ng Panginoong Hesus na alagad niya. Pero sa 12 ito, merong 3 special sa kanya. Merong mas malapit sa puso niya kaysa sa 12. Hindi siya unfair, ha? Hindi, mahal niya yung lahat. Kaya lang, marahil ang tinitingnan ng Panginoon kung paano ang obedience ng bawat isa o yung kanilang pagsunod sa Kanya. See? Iba si John, iba si James, iba si Peter. Sila lang ang sinama niya na bukod doon sa Mount of Transfiguration. Bakit sila lang? Hindi pa niya sinama yung lahat. Gusto rin isama ng lahat ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Subalit hindi niya may sama, pero merong special na isasama. Glory to God kung kasama tayo sa special. Hindi, walang favoritism, ano, sa Kanya. Sabi ng Biblia, sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita
ng maraming propeta at ang mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan nyo, kung gaano ka-pribilehyo ang pinili ng Diyos sa time na ito. Marami yung nagharad. Hindi sila pangkaraniwang tao. Mga propeta sila. No? Hinalad nila ang mga bagay na ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinalad na makita ng maraming propeta at ng maraming taong matuwid. Maraming propeta, maraming taong matuwid. Gusto nilang makita, no? Matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Paano nila naririnig? Na meron carefully pala nung time na yun? Paano sila makababalik ngayon sa kaisipan ng Diyos upang malaman nila kung ano ang inisip ng Diyos nung pasimula? Ano silang alam dito? Gusto nilang marinig ito, gusto nilang makita, No? Subalit hindi nila narinig, hindi nila makita. may marinig si Daniel, Hindi niya nakita. I understood not, sabi niya. Hindi nga niya maintindihan eh. Selyuhan mo, tatakan mo, sabi ng Diyos sa kanya, sapagkat ito'y para sa huling panahon. So sa huling panahon, marami tayo dito sa kinabibilangan nating panahon na ito, we are in the closing days of time. So in the closing days of time, ano-ano ba ang mga mangyayari sa closing days of time? Bago dumating ang mga bagay na ito. Sabi ng Biblia, magsipag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ni naman. So si Jesus Christ mismo, nagbibigay siya ng mga babala sa atin. Mag-ingat kayo, sabi niya. Mga kapatid, kung sinasabi ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito, sabi niya, at sumagot si Jesus, sabi niya, sumagot sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So marami ang ililigaw, no, ng mga magsisidating na ito. Pero ang dala ay si Kristo. Tingnan ninyo mga kapatid kung paano naliligaw ang tao sa halip na bumalik sa Diyos na buhay. Ang tao mas mananatili siya sa lagi natin naririnig ito, no? Dito na kami pinanganak, dito na rin kami mamamatay. O sa Katoliko 'yun, no? So mahal natin ang ating mga mahal sa buhay na nandoon. Pero meron nang nakaangat dun sa paniniwalang 'yun, no? Wala na sila sa relihiyon na gano'n. Napaiba ng relihiyon. Pagka nung napaiba at naiangat sila, naitaas yung kaunawaan, iniisip ng laging tao na doon na lang. Hindi dapat manatili ang tao sa isang lugar na ganito. Sapagkat ang kapahayagan at ang salita ng Diyos ay patuloy na naghahayag ang Diyos sa mga mananampalataya. Kaya ibig ng mga propeta na ito, dito sila mabuhay sa kinalalagyan natin. Sapagkat dito mabubuksan ang lahat ng hiwaga ng Diyos. Dito malalaman ang lahat mula sa simula, mula doon sa kaisipan ng Diyos hanggang sa eternity, ipinakita ng Diyos sa atin. So ilang pahina ang natitira sa banal na kasulatan na hindi nagaganap. Nauulit na muli ang history ito. Hahayaan ba natin na ang magiging kabahagi ng history, yung ating sarili ay malalagay doon sa mga taong umusig sa Panginoon? Tandaan natin, ang pag-usig sa Panginoon, hindi ngayon yung uusigin siya ng face-to-face. Hindi. Yung mga sumasaksak sa Panginoon, sabi ng Revelation, chapter 1, ay spiritual na pagsaksak sa Kanya. Every time na magre-reason out ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos,
ang Panginoong Hesus mismo ang sinasaksak nila, ang pinapatay nila. Hindi kailangan na yung laman mismo ng Panginoong Hesus ang sasaksakin. No? Bawat paglabag natin sa sinabi ng Panginoon, tayo ay sinasaktan natin siya. No? So, anong kailangan na gawin? Maging katulad din tayo uli ng ating kapatid na si Elijah, no? Alam niyo mga kapatid, si Elijah, sa pananampalataya niya sa Diyos, no? Ibig niyang patunayan na ang Diyos na pinananampalatayanan niya ay Diyos na buhay na sumasagot ng panalangin. So, naghamon siya ng showdown. Sige, naghamon siya ng showdown. Sabi na, ibig kong basahin uli, no? Kahit na mga nauulit ang mga bagay na ito. Because the history just repeat itself. At maaaring gamitin kayo ngayon sa ibang tao, sa mga mahal sa buhay, no? Sa ibang mga mananampalataya, kung paano patunayan ang salita ng Diyos. Na ito yung Diyos na sinasampalatayan natin. Ito yung Diyos ng bumubuhay ng patay, na dumidinig sa dalangin. Na yung isang patay, pag dalangin ng propeta, nabubuhay. Pag dalangin ni Jesus, pagtawag ni Jesus, nabubuhay. Sa pagpapagaling ni San Pedro, nabubuhay. So itong si Elijah, nagkaroon siya ng paghahamon. Kasi iba yung sinasamba nila eh. So sino ngayon kaya ang tama dito? Sino kaya ang Diyos na dumidinig? Sabi dito sa chapter 18, verse 2, sisimulan ko sa verse 19. Ayan yung babasahin natin. Praise the Lord, ano? Mahaba-haba yung oras na salamat sa Panginoon. Huwag kayong magsasawa sa kaupo. Huwag kayong huwag kayong matutulog. Lagi niyong papanatiliin nakamulat yung mga mata niyo. Huwag niyong palampasin yung blessing ng Diyos na pwede kayong makapagbuhay ng patay. No? O, kung minsan kasi, ang iniisip natin, pag bumubuhay ng patay, yung isang mananampalataya, ang gusto natin, ang iniisip kasi kagad natin yung patay na nakahiga na, no? Maraming tao ang patay. No? Patay sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang mga pagsalangsang sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, they are dead. Paano sila mabubuhay? Sa pamamagitan natin ng mga kapatid na gagamitin ng Panginoon, no? Maaari silang mabuhay. So, sabi ng Biblia, bago ko ituloy yun, sabi niya, at kayo'y binuhay niya ng kayo yung mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, ang isang tao, tandaan natin, itinuring itong mga patay. Tandaan din natin na ang mga ito ay sa mali nilang pananampalataya, sabi ito'y pagsalangsang at mga kasalanan. Kasi mali yung pananampalataya eh. Hindi matuwid sa Diyos, pero may paniniwala yung tao. No? May paniniwala, kaya lang mali. Mali yung way, kasi there is only one way. Ang way lang na binigay ng Diyos, yun lang ang po pwede sundin. So, itinuring ng Diyos ang mga ito na patay. So, huwag yung nakahiga na nasa kabaw yung inyong bubuhayin. Kung pwede yun, praise the Lord. No? Pero yung buhay mo na patay, yun ang buhayin. So, ibinigay sa atin yung mga salita ng Diyos upang mabuhay yung patay. Praise God. No, nakuha niyo mga kapatid. So, baka may mabuhay na kayong patay, hindi nyo lang napansin. Ang iniisip nyo kagad, yung walang hiningang bangkay. Yun ang inyong gustong buhayin. Gusto tayong gamitin ng Panginoon upang makabuhay ng patay. Ibahagi ninyo ang mga salita ng buhay upang magkaroon ng pananampalataya at pag narinig ito ng patay, bumangon ka, ayun, babangon yan.
tatanggap yan. Maniniwala yan. Pag naniwala yan at sumunod yan, salita ng Diyos, nagbinuhay siya mula sa mga patay. Huwag yung baka magpunta kayo sa sementeryo, lalo na ngayon, magsiselebrate sila. Kahit anong palalayan nila, hindi makarinig yung patay, hindi mabuhay yung patay. No? Yung ngayon talansay nga, nagsitayo, nagkaroon ng laman di ba? Sa Biblia, sa Ezekiel. Kapatid, kaya lahat ng Diyos ito no? O ngayon, titignan natin yung kay Elijah. Si Elijah, gandang halimbawa sa atin. Kaya lang, pansinin natin mga kapatid, yung kagandahan ng ehemplo ni Elijah, meron din tayong hindi dapat gayahin doon. No? Tingnan natin mamaya, sabi dito sa verse 19, Ngayon nga magsubo ka at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo. Sabi niya kay Ahab, At ang mga propeta ni Baal na 450 at ang mga propeta ni Asera na 400 na nagsikain sa dulang ni Jezabel. 450 yung propeta ni Baal at ang mga propeta ni Asera na 400. Marami! May propeta si Asera, 400. May propeta si Baal, 450. 950. 50, di ba? Sa gayoy nagsugo si Ahab sa lahat ng anak ni Israel at tinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? May dalawa silang akala, no? Buto nga ito, dalawa lang no? Yung mga tao ngayon, marami silang inaakala na tama rin siguro sila. Tama rin, kasi si Jesus naman yung pinangalan Siguro tama din yung isa kasi pareho naman Sabi nga nung nagsabi sa akin, di ba pare-pareho lang yung boy? Hindi pare-pareho. Sila pare-pareho. Yung sa amin hindi ka pareho. No? Pare-pareho sila Pero tayo hindi pareho. Hindi tayo kapareho kasi iisa lang ito. Kapag ka nandito sa tamang sinabi ng Panginoon Jesus, pagsunod, pareho tayo. Kasi magkakaroon pati tayo ng parehong kaisipan. Kasi kung hindi man sinasabi na kailangan dumating sa inyo yung kaisipan ni Kristo Paano magiging pareho? Hindi pareho. No? Sabi ni Elias, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan at magkakaroon dalawang kaisipan? Sabi niya, dalawang isipan. Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Kung si Baal, sumunod na kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Israel ito Wala silang sinagot sa Kanya. Kasi duda sila No? Akala nila mali hindi totoo kay Elijah. Akala nila mali ito Akala nila mali si Noah. Kaya si Noah yung tama. Amen. Kaya ito yung tama. No? Nang magkagay sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Binigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili ka. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili ka. Pumili sila sa galang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. Ito yung mga kasunduan nila. At ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. At tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagin ko ang pangalan ng Panginoon
Yan ang ano. Tatawagin nila yung kanilang Diyos. Yung pangalan ng Diyos nila. Tatawagin din ni Elijah ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot, Ito yung magandang hamon niya, no? at ang Diyos na sumagot, sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. Tapang. Mabuti ang pagkasabi. Agree sila. Ibig sabihin, agree sila sa hamon. No? Tiwala. Ibig sabihin, tiwala rin sila sa Diyos na pinaniniwalaan nila. Kaya malakas yung loob na mabuti ang pagkasabi. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magsipili kayo ng isang baka sa galang inyo at inyong ihandang una sapagkat kayo marami at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. At kanilang kinuha ang baka at ibinigay sa kanila at kanilang inihanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa katanghaliang tapat na nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami, ngunit walang tinig. O sino mang sumagot? At sila'y nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. Tingnan niyo kung ano ginagawa nila. At nangyari ng katanghaliang tapat na, biniro sila ni Elias. Sabi, biniro pa sila ni Elias. No? At sinabi, sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya'y Diyos, siya ay nagmumuli-muli, sabi niya. O nasa tabi, sabi niya. O nasa paglalakbay. Ay, Diyos nila na yun. O marahil siya'y natutulog at marapat gisingin. Yan ang mga pagbibiro ni Elias sa kanila. No? Sa Diyos nila. At sila'y nagsisigaw. Sumusunod naman sila kay Elias eh. Sila'y nagsisigaw ng malakas. At sila'y nagsipagpudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang sa mga sibat hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Nagsukas pa sila. Yung ibang paniniwala nila kahit mamatay sila. No? Pero wala. At nangyari nang makaraan ang tinatanghaliang tapat na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit wala kahit tinig. Ni sino mang sumagot, ni sino mang makinig. Bingi yung Diyos nila. Sarado yung tainga. Hindi alam. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob. Na sa kanya ang lahat ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel, ang magiging iyong pangalan. At sa pamamagitan ng mga batong ito, mga bato ay kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana. Na ang laki ay kasisidlan ng 2 takal na buhi at kanyang inilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy at kanyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy. So, pinalagyan pa ng tubig. Pinabasa pa. No? At kanyang sinabi, gawin ninyong ikalawa. 2 times. At kanyang kanilang ginawang ikalawa. At sinabi, gawin ninyong makitlo. So, 3 times. 3 beses.
Laging perfect yung Diyos sa 3. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Yun ang maganda. Ginawa niya ito ayon sa salita ng Diyos. No? Doon tumutupad ang Diyos eh. Kapag ginawa mo yung sinabi niya, sabi ni Jesus Christ, higit pang mga dakilang gawa ang gagawin ninyo kaysa sa aking mga ginawa. Kapag sinabi niya ito, gagawa tayo, kikilos tayo, ayon sa sinabi ng Diyos. Kaya hindi maninisis yung power pag dumating ito. No? Dinggin mo, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw, na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Yun ang purpose. Maganda yung purpose ng pakikipag-showdown niya upang maibalik ang kanilang mga puso, yung mga matitigas nilang puso na naniniwala kay Baal, naniniwala na tatlo yung Diyos, naniniwala yung dalawa yung Diyos, naniniwala na yung bautismo kahit na anong bautismo. Hindi! Para maibalik sa tama, maibalik sa salita ng Diyos. Yun ang purpose. Para at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso nang magkagay ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa. Praise God. Nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos. Ganito na nga mangyari sa mga tao. No? Makita nila magsibalik yung kanilang mga puso sa tunay na salita ng Panginoon. Tapos ang sabi, at sinabi ni Elias sa kanila, daktin ninyo ang mga propeta ni Baal. Dati, propeta ninyo, daktin ninyo yung propeta ni Baal. Huwag makatanan ang sino man sa kanila at kanilang dinakip sila at sila'y ibinaba ni Elias sa watis ng Gishon at pinatay roon. Pinatay niya lahat ang 450 prophets. Pero pagdating sa isang babae, umatras siya. No? Umatras si Elias. Marahil yung pakikipag-usap niya sa yung pananalita sa kanila ni Elias na nung hamunin sila, no? Parang bakit kaya umalis yung anointing sa kanya pagdating doon sa isang babae? Hindi kaya naging merong counting, nag-boost siya ng kaunti sa kanyang sarili. No? So yun ang dapat maiwasan, dapat walang pagmamataas. No? Sabihin mo kung ano sinabi ng Diyos. Walang maring, tingnan ninyo yung, kung yung hamon, tama, hinaluan niya ng biro. Kasi nagbiro siya, sabi. Di ba? Hinaluan niya ng biro. At nangyari sa kanang sabi kanila, nagbiro siya eh, no? No? Dapat, kapag sila, yung Diyos kasi hindi nagbibiro. So, nakaluan niya ng biro yung pakikipaghamon niya sa kanila. So, sa pagkalunaran tayo, huwag mong hahaluan ng biro. Sabihin ninyo kung anong sinabi ng Panginoon. Yung sinasabi ba ng Panginoon,
Biruin mo sila ng ganito, ha? Walang sinabi ang Panginoon na sasamahan mo ng biro. Kaya ang ating kapatid, against na against siya. Pagka nagbibiro ka, yung nangangaral ka, tapos gusto para hindi sila natukin, sabi, hindi sila makatulog. Kung ano yung pinaggagawa ng isang pastor, no? Pati yung mga arte ng isang babae, pati yung arte ng isang binabae na kung gagayahin niya yung mga para lang tumawa yung mga audience. Laging masaya, laging nakatawa. Hindi sila inaantok. Di ba? Hindi gumagawa noon. Pero sabi ng ating kapatid na mensahero, huwag mo hahaluan ng biro. Sabihin mo kung ano sinabi ng Diyos. So sinabi ng Diyos na sabi ng Panginoon, magagawa natin higit pa ang dakilang gawa ang gagawin natin. Kailan? Itong panahon na ito. Kailangan maulit yung history na ito. Kanino? Hindi para sa lahat ang mga ito. Ang mga salita ng Diyos na ito, kung paano naganap ang mga bagay na ito, na patuloy na nagaganap, mga kapatid, hindi na naibabalita ng tama ng mga tagapagbalita. Sa halip na, sabi niya, mabubuting gawa yung dapat na sabihin. Nagdadala sila ng mabubuting salita, mabuting balita. Sa ngayon, hindi na magiging mabuti ang balita. Unang-una sa mga gawain, hindi. Ang iniisip ng tao, pumunta sa simbahan, nagsimba, tama na. Hindi sapat, mga kapatid. Kailangan matanggap natin kung ano ang sinabi ng Panginoon sa atin. Magawa ang mga bagay na ito. At pansinin natin, ang salita ng Diyos, hindi man na ipapublish sa dyaryo ito eh. Di ba? Marami nga ay nangangaral sa radyo, sa internet. No? Hindi naman lahat nakakapagbukas ng internet. Marami na, kung minsan, hindi naman pwedeng magkaroon ng internet yung mga cellphone ng ibang mga mananampalataya. No? At kung wala namang signal, paano sila makakarinig kung gusto man marinig? So wala ito. Mabuti pa nga yung mga problema nakadyaryo eh. Di ba? Lumindol. Halos mawasak yung buho. Hindi tumitigil. No? Yung US, ini-spy yung mga allied niya. Nakadyaryo, lagi yung headline. No? Puro gulo. Nag-gira sa Mindanao. Nagkaroon ng bagyo. Ang dami, buong mundo, kalat-kalat mga kapatid, kahit saan. No? Mabuti pa nga yung anak ni Prince William. Sabi na, nakalitrato. Minsan, pumunta lang sa isang lugar. Yung isang artista, nakadyaryo siya, nakapicture siya. Pero ang salita ng Diyos, wala. No? Meron ng pagkakataon ng maraming manggagawa na maibahagi ito, pero ang manggagawa, nakatayo na siya sa salita, doon sa salita ng tao, hindi na doon sa salita ng Diyos. Tingnan niyo, unti-unting nawawala, natanggap na nila ang Espiritu Santo sa Day of Pentecost, nagsimula yung silver and gold have I none, but such as I have thee, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Wala ngayong ganun eh. Diba? Nawala. Natakpan ng natakpan. Hanggang lumipas ang mga church ages na ito, hindi na nagaganap. Gusto maganap ulit ng Panginoon, maulit yung mga nangyaring yun sa kanila. Kanino? Sa church. At ngayon, kung tayo ang church ng Panginoon, no? May wagay-waynawa, hindi yung mga krisis, hindi yung mga problema, kundi yung Panginoon, yung mga pinagagawa ng Panginoon sa atin. No?
So sa panahon na ito, sabi niya, mapanganib. Mapanganib ang panahon na ito. Yung kinalalagyan natin. In the last days, itong last days na ito, mahirap turuan ng tao. Kasi marurunong ang mga tao. No? Kaya natutupad yung mga sinabi ng Biblia na ang mga ito, nasa huling panahon na tayo. No, mga kapatid? Hayaan ninyo na pag muli natin basahin yung kagabi, ang sabi, this know also that in the last days, perilous times shall come. Mapanganib talaga. Di ba? Huwag niyo sasabihin yung Qatar very peaceful. Hindi niyo ba alam ang Qatar, ang Central Command ng US ay nandito? Oh. Hindi natin alam kung ilang missile ang nakaabang dito sa atin. Oh. Oo, wala tayong alam sa mga ganyan, no? Kaya nga gusto ng US magkaroon sila ng missile shield para ma-detect. Pag-release pa lang yan ng missile, ma-detect na nila sa itaas pa, sasalubungin na ng mga missile nila para paputokin, hindi na makapasok. May protection ang lahat ng ito. Yung Iran lang, kala nyo hindi tinatarget ng Iran to. Kasi mayroong Central Command ng US. Target nila lagi yan. Lalo na yung mga bases, no? So, mapanganib. Sabi ko yung button lang. Nasa tabi nga ni Gorbachev nun yung button eh. No? Button lang, magliliparan yung mga missile kung saan nakarating. Kaya yung Amerika, tingnan yung ginagawa ng Amerika. Marunong lang yung Amerika dahil nakapag-build up siyang una. Lahat ng base ng Amerika nakakalat sa buong mundo. At yung isang aircraft carrier ng Amerika, lumalaman ng 100 fighters aircraft. 5,000 yung USS Kitty Hawk niya. Ilan yung aircraft carrier? Nakapalibot lahat yan sa buong mundo. So meron siyang 7 fleet sa Pilipinas, meron siya dito sa Middle East. Kung tingnan nyo sa buong mundo kung saan yung mga base niya. Kaya hindi nila ma-one time. No? Kahit nakapokus sa ibang yung ibang sa mga aircraft carrier niya, wala na, paano nila ipopokus? Naglalayag yan. Nagbabantay. Kaya noon, maraming mga panganib, mga kapatid. Sino pipigil ng mga ito? Kahit yung Diyos pababayaan niyang mangyari ang lahat ng ito kasi masasama ang mga tao. Sabi nga kanina, upang magsipagbalik ang mga puso nila sa tunay na salita ng Diyos. Alam niyo kung minsan, mga kapatid, kagabi napakaganda ng mga nawa loobin ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Makita ninyo kung paano naghahayag ang Diyos. Walang pinapatawad ang diablo na ito. Maging pamilya, ginugulo ng diablo. Sabi ng ating kapatid, kahit isang pamilya, wala siyang pinabayaan na hindi magulo. Hindi magkaroon ng pagtatalo. Pamilya yan. Ilan yung pamilya? Sa simula ng pamilya, mag-asawa lang yan. Dalawa lang sila. Pero sa dalawang mag-asawang ito, minsan may pagtatalo sila. Dalawa lang sila. Di ba? O. Paano kung nagkaanak pa? At lumaki yung mga anak nila. Lumaki yung mga anak, parehong humabol ng barangay captain, nagpatayan. Magkapatid, di ba? Walang pinaligtas ang diablo sa lahat ng gawang ito. So, paano lang mapuputol ito? Paano mapuputol ito? Kailangan hindi maputol ang ugnayan mo sa Diyos. Hindi sapat yung makikinig kayo, hindi sapat yung uupo kayo para maibalik ang ating fellowship sa Diyos. Hindi sapat yun, mga kapatid. Ang kailangan, ang sabi, nagpapahingalay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Lagi niya tayong tinuturuan kung paano tayo makaiwas. Ang ganda ng exhortation, tingnan ninyo, dumadaan na yung mga ibon no? Sa ulo natin.
kung dadaan man yan, dadaan man sa isip natin yung kung ano-ano mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, huwag nyo nang pabayaan na yung ibon magpugad pa doon. No? Nagpugad na, nangitlog na, napisa na yung mga itlog, may ilakay na, lalong dumami, lalong hindi na, huwag kayong magpapadala sa mga matatamis na pananalita ng tao. Isipin natin, mas matamis yung salita ng Diyos. No? Hindi yung isa tao kasi huwag nyo titingnan yung dami. Huwag nyo titingnan yung malaking-malaking building. Yung tingnan ninyo, yung laki ng revelation. Ang laki, ang dami ng revelation. Ayaw nyo ba na yung Diyos na sinasamba natin, magpapakilala siya ng tapat sa atin? Buong buo, ipapakita niya yung sarili niya sa atin? Ayaw ba natin yun? Yun ang gusto ng Diyos sa atin yung makita natin siyang buong buo. O, huwag yung isipin na makikita natin na makakaharap natin. Hindi. Maintindihan natin siya ng buong buo. Symbolically, to see is to understand. Maintindihan natin kung ano yung gusto niya sa atin. Gusto ng Diyos na ibigay niyang lahat yung nasa Kanya sa atin. Kaya nga pinapakita na yung kinatatakutang kamatayan, gusto ng Panginoon natin yan. Pero sa mga kaisipan natin ay parang imposible, no? Kasi hindi man tayo tumutuwid sa Panginoon. Paglabas natin sa church, tingnan ninyo, maya-maya lang kung ano-ano yung iba-iba yung usapan, kung ano-ano yung mga plano, kung ano yung gagawin, saan tayo pupunta. Nawawalang interest pa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pinuna ni Jesus Christ si Martha, no? Nung naging abala lang si Martha sa kusina. Naghahanda naman siyang makakain eh. No? Hindi naman siya nagsasayang ng oras. Hindi naman pinag-iusapan yung kung mga teleserye doon. Hindi naman pinag-uusapan kung ano-anong bagay. Ang ginagawa ni Martha, naghahanda siya sa kusina para may makain. Mabuti naman yun eh. Pero nabagabag si Martha. Sabi niya, Panginoon, wala bang ano man sa iyo na si Martha, hindi ako tulungan, si Maria, hindi ako tulungan sa kusina. Martha, masyado kang nababagabag sa maraming gawain. Sabi niya, mas pinili ni Maria ang mabuting bagay kaysa sa naghanda ka ng naghanda, pagkain sa katawan. Pero yung pagkain ng kaluluwa mo at espiritu na magdadala ng buhay na walang hanggan, hindi nagkaroon ng interes sa pakikinig si Martha. Kaya sinabihan siya ng Panginoon. No? So, ganun mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin. Paano tayo darating dun sa unity of faith? It is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Jesus Christ, till we come into the unity of faith, and unto the knowledge of the Son of God, and unto the stature of a perfect man. Paano tayo makakaabot doon? Hindi magiging unity, hindi mayu-unite yung ating mga pananampalataya. Di ba? Yun ang ibig ng Diyos sa atin. Huwag natin na mapabayaan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Marami yung minsan nababanggit din dito na huwag kalimutan ang pagdalo sa pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. At kayo'y mag-aralan, sabi niya, sa isa't isa, lalo na kung namamalas ninyo na malapit na ang araw. Memoryado rin ng marami ito eh. No? Mga-aralan, sabi, pagka nag-aralan naman, out of the topic yan eh. Huwag mo saka mo na lang itanong yan. Saka na lang natin pag-aralan yan. Hindi ganun, mga kapatid. Tingnan ninyo, bakit, sabi ng ating kapatid, bakit kaya yung isang babae, sabi niya, na naglilihi, sabi niya,
parang maarte. No? Minsan, humihingi siya yung prutas na wala naman sa panahon. Wala naman sa panahon yung prutas, eh. Yun ang hinihingi. Gusto ko ng mangga na kulay pula. Saan ka kukuha ng mangga ngayon ng kulay pula? Wag mo akong aartihan na ganyan. Sabi naman nung isa, nung asa, ikaw, ayusin mo yung paglilihim mo, ha? Saan mo ako pahahanapin ng manggang pula sa panahon na ito? Hindi nga panahon ng mga mangga. So mga kapatid, bakit kaya? Minsan hinihingi ng isang babae yung ganun, prutas, no? Bakit? Kasi yun ang ipinapakita ng bata na yan ang original na pagkain ng isang tao, sabi ng ating kapatid na mensahero. So dapat doon tayo ngayon makabalik doon sa mga ganun, no? Yung mga pagkain natin, mga pagkain makapagbibigay ng kalakasan at buhay na walang hanggan. Praise God. Maraming kinatitisuran yung marami, sabi ng ating kapatid. Meron nga daw siyang narinig, Easter Sunday. Merry Christmas, sabi daw. Alam nyo, siyempre, yung mga Katoliko, alam nila, pagka Merry Christmas, December 25 lang yan. No? Gusto December 25 lang. Yun yung Merry. Yung doon daw ipinanganak si Jesus. Pero yung Easter Sunday, hindi Merry. Kaya ayaw nila yung Merry Christmas, sabi niya. Hindi sila naniniwala doon. Merong isang kinwentong ating kapatid, isang babae na meron siyang 17 anak. Dami, no? 17. Pero buhay ang mga anak niya. Ito, sabi niya, ang pangalan, Susana. Ang anak niya na isa ay si John Wesley. Amen. Si John Wesley, anak siya ang nanay nila ay Susana ang pangalan. She was a mother of 17 children. Sabi. At si Susana, kahit 17 silang anak niya, no? Inalagaan niya, inaruga niya, pinalaki niya na may takot sa Diyos. 17, biro mo yun? Sabi nga, kung minsan nagkukwentuhan, kung gano'n yung mga anak mo, paano mo bubuhayin, paano kayo kakain? Kahit na yung isang bote ng toyo, pagka ibinuhos na ng una sa isa, pagdating dun sa huli, pagdating dun sa tatay at nanay, wala na kahit pumatak dun sa isang bote ng toyo. Toyo na lang nga yung ulam. Biro mo naman yung 17, no? Ang kabutihan sa kanya, meron siyang communication sa Diyos. No, lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Lagi siyang nananalangin sa Diyos. Kaya yung naging anak nila, yung ating kapatid yan na si John Wesley, ginamit siya para sa sanctification ng church. Mamuhay ng malinis. Nakita niya sa nanay niya kung paano sila inihuhubog sa mga tamang asal, sa tamang pananampalataya, tamang paglilingkod sa Diyos. Yun ang time nila noon, no? Sa maraming mga magulang, napapansinin natin, hindi na maasikaso ng mga magulang ang kanilang mga anak. No? Sabi, minsan yung tatay, may kotse na siya, at yung nanay, may kotse din. Tapos, meron silang mga amigo't amiga kung saan sila pumupunta. Kung ano-ano ang naiisip ng mga ito. Dati-rati, ang pamilya, sabi, the family that prays together, stays together. Yung kasabihan nila, no? Ngayon, wala na. Hindi na nakakapag-pray kasi maraming abala. No? Abala rito, abala doon, kung saan pumupunta. Hindi na nagkakasabay-sabay sa pagkain. Kami lakad pa ako eh. Pero ito, 17 sila, sabi ng ating kapatid. Hindi siya nagsayang ng oras sa kanyang pamilya, sa kanilang mga anak.
Kaya naging mabubuting ang mga anak, ang kanilang, kahit 17, mabubuti yung mga anak. Kung minsan, 2 lang, 1 lang. Ang hindi mo masawa tayong bata, no? Tigas ang ulo, no? Baka, kung pagsasagutin ka, baka kung minsan, parang ikaw yung naipanganak niya eh. No? Ang titigas ng ulo ng mga bata ngayon. Pero, yung bata nga kaya ang may pagkukulang. Sabi ng ating kapatid, inihubog ni Susana Wesley ang kanilang mga anak sa takot sa Panginoon, no? Sa salita ng Diyos. Kaya nung magsilaki sila, isang ulirang pamilya ang nakita. Kasi yun ang dapat sa ating mga magulang, no? Magandang tularan. Kung nakita ba natin yung isang mabuting bagay sa isang tao, hindi ba natin pwedeng tularan ang ganito, no? Meron kasi pagka mahirap kasing paluin o sasaktan kung minsan no? Pero kung minsan, kinakailangan pala yun. Kaya kahit yung Diyos, ipinasulat niya kanyang mga banal na salita na, pinapalo ko ang aking iniibig. So yung iniibig, bakit niya pinalo? Pag lumilihis, pag gumagawa ng mali, yun lang ang pinapalo niya. Yun lang ang pinapalo, yung gumagawa ng mali. Kung gumagawa ka naman ng tama, tuwang-tuwa naman yung Diyos sa atin. No? So ganun yung gustong maging pundasyon ng isang pamilya na huwag nating hayaan na ang mga naisulat sa Biblia na yung dalawang mag-asawa hindi nagkakasundo, nagtatalo. Huwag yung hayaan na maulit yung history ito sa atin. No? Hayaan nyo yung history niyan. Aral yan eh. Ay, ganito pala sila noon. Kaya pala ang daming ipinapayo ni San Pablo. Diba? Huwag nyo hayaan na sa atin maulit yung history na hindi maganda. O kung gusto nyo maulit yung history, gayahin ninyo yung history ni Jesus. Yung, ano ba yung nandun kay Jesus? Pag doon tayo nakatayo ngayon, doon sa pundasyon na ito, magiging matatag ang pundasyon natin. Diba? Lagi tayong pumunta dito sa salita ng Panginoon. Kaya nangusap ang Panginoon na sabi, heaven and earth will pass away. But my word, yung mga salita ko, will never pass away. So saan pa tayo pupunta? Yung heaven nga, magpapass away. Yung earth, magpapass away. Pero pagdating sa salita ko, sabi niya, will never pass away. Dito ka na pumunta ngayon sa Sure Foundation. At pag pumunta ka dito, magiging maayos ang pamilya mo, magiging maayos ang buhay mo, magiging maayos ang lahat, handa ka sa pag-agaw, magiging maayos yung pananampalataya natin. Mga kapatid, hindi tayo uuga-uga, no? Buti pa nga yung mga denomination hindi umuuga eh, no? Firm sila doon sa unsaved. Oh, ba't diba? Firm sila, matatag sila doon sa pagiging unsaved. Pagkatapos yung save, yung nag-iisip na, yung save, may makita lang na, gusto parang mahahatak pa. No? Wag namang mangyari ang mga ganong bagay sa atin. No? I've anchored to Jesus. Yan ba ang kanta kanila? Kung naka-anchor ka ngayon kay Jesus, paano kahit gaano kalaki yung barko, hindi niya kayang ilubog yan kasi naka-anchor ka kahit na bumalik pa si Pablo. Kahit bumalik pa, yung Pablong Bagyo hindi si Pablong kahit bumalik pa, kahit sino pang bagyo dumating kung naka-anchor ka kay Jesus no? Pero bakit ka pa babagyuhin? Nandun ka na sa Panginoon. Wala nang bagyo na darating doon. So lahat ng itong mga kapatid, mula sa binasa natin, itong Elijah the prophet na ito, hanggang sa mga iba't ibang mga propeta, sa Panginoong Jesus, sa mga apostol niya, ang lahat ng ng mga history ito, ang itinataas yung Diyos na buhay. At yung Diyos na buhay na ito yung nananahan sa atin. Tandaan natin,
tingnan ninyo mga kapatid, pati sa mga personal na mga buhay natin kung paano may tutuwid. Pati nga sa budgeting, kasi yung Panginoong Yesus marunong siyang mag-budget. Itinuturo din ng Biblia sa atin, no? Para hindi tayo mahirapan. Kasi maraming kahirapan ang dadating sa mundo. No? Ayaw ba natin na kapag kumilos yung Diyos sa atin, parang wala nang paraan. Parang ubos na. Ubos na ang ating alam. Doon ka pa lang ba aalis doon sa iyong sarili? Pag walang-wala na? Hindi na. Tingnan ninyo nung kay Moses. Nung kay Moses, ubos na yung alam ni Moses eh. Nailabas na nga yung Israel sa Egypt. Pagkatapos, hinabol pa sila. At yung nasa harap nila, dagat na pula. Anong ginawa ni Moses? Umiyak siya. Umiyak siya. Anong sagot ng Diyos sa kanya? Moses, why cry? Ba't ka umiyak? Speak! Sabi niya. Kausapin mo yung Diyos. Speak! Magsalita ka sa Diyos. Panginoon, lumakad akong may dalisay na puso sa iyong harapan. You speak. Sabihin mo. Si Haring Ezekias, mamamatay na siya. He speak. Naging karapat dapat siya sa pakikipag-usap niya, communication niya sa Diyos. Samantalang sinabi ng mamamatay siya. O Isaiah, pumuntaan mo si Ezekias. Sabihin mo, mamamatay na siya. Opo. Anong gagawin mo pagka ikaw ay Diyos yung nagsabi na mamamatay ka na? Paano kung kausapin ka na ng Diyos na, mamamatay ka na mamaya, kukunin ko na yung... Anong gagawin mo? Hindi ka ba magsusumamo sa Diyos? Hindi ka ba iiyak sa Diyos? Panginoon, lumakad akong may dalisay na puso sa iyong harapan. Sabihin mo sa Diyos, speak, mangusap ka sa Kanya. At nung mangusap si Moises sa Diyos, anong nasa kamay mo? Tungkod. Anong kapangyarihan naman ng tungkod? Pero yung makapangyarihan, yung humahawak yung dado sa tungkod na itataas ni Moses. Pagtaas ni Moses at winagayway sa dagat, nahati yung dagat. Lumakad sila, sabi ng Biblia, lumakad sila sa tuyong dry land, sabi. Tuyong lupa. Imposible, no? Ha, Brad, di ba imposible? Imposible, no? Pero sa Diyos, walang imposible kasi yung imposible sa tao, posible sa Diyos. No? Imposible, lahat ng imposible, paniwalaan natin na pwedeng mangyari. Imposibleng magkakaanak pa si Sarah. 90 years old? Brad, hindi na, aabot ng 90 years old yung babae ngayon. Baka sa 40 pa lang, 50. High blood na yan, diabetic, mamamatay na. Wala kang mahirap umabot ng 60, 70, 80. Pag 80, malabo na yung mata. Sabi, bingi na, wala nang ngipin. Sabi, may diaper na lang. Tingnan niyo. Pero yun, 90 years old. 65 years old siya nung mapangakuan ng Diyos na magkakaanak. Anong sagot niya? Napangiti pa siya eh. No? Ngayon pa ba ako magpapasuso ng ang bata? Tuyo na yung mga milk vein ko, yung mga ugat ng gatas sa aking dibdib. Tuyo na. Ibig sabihin, 65 years old. Pero nagustuhan siya ng hari. Walang taste yung hari yun. Kung sa 65 years old. No? Hari ka, dami mong pwedeng makuhang 18 years old, saka 20 years old, 65 years old ang gusto mong kunin. Wala siyang taste. No? Pero hindi. Tingnan ninyo kung anong ginawa ng Diyos. Imposible ba sa Diyos na ginawang bata ng Diyos yung katawang laman ni Sarah at saka ni Abraham? 90 years old, mga anak. Ganon kung kumilos yung Diyos natin ito. Gusto nyo bang ma-repeat yung story ito? You call to the Lord. No, yung gumagawa ng mga miracle na ito,
Tawagan nyo. At kapag kayo ay nandoon sa desperate situation, katulad ng kay Moses, speak! Kahit na anong iyak natin mga kapatid, kung di kayo magsasalita sa Diyos, you speak. Panginoon, magpalinis ka sa Panginoon. Maraming imposible na nangyari sa Biblia. Paano sila mag-cross sa Jordan? I won't cross Jordan alone. Kinakanta pa natin yun eh. Hindi daw tayo mag-cross ng Jordan dahil kung tayo lang, hindi natin mag-cross yung Jordan. No? Alam nyo yung pagka daw mga nagwi-winter. Tapos pagka natapos ng winter, kasi nagyelo eh. Nagyelo. Pagka patapos na yung winter, palusaw naman yung yelo. At yung mga bundok daw, pagko-cross na ng Jordan, papunta ng Israel, maputik. Maputik, lumulubog yung mga paa. Pag umapak ka sa lupa, lumulubog yung paa mo sa putik. Dadalhin yung Ark of the Covenant, papunta na ng Israel. Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Joshua, ang magpapasan ng kaban ng Ark of the Covenant, yung mga high priest. High priest. Hindi pwede yung kahit sino, high priest. Mga Levites. Mauuna ngayon ito, mauuna yung Ark of the Covenant, pasan ng mga high priest, at susunod yung mga tao. Sumunod sila. Bawat apakan na lupa ng mga high priest na may pasan ng Ark, no? Alam nyo, lumilihis yung putik. Basahin niyo sa Biblia. Sinong nakabasa nun? Oh, praise the Lord. Meron 3, may 4. Sa dami natin, 3 lang yung nagbasa. O 4 dun sa anong yun. Ang ganda ng istorya nito. No? At yung itinataas ng istoryang ito, yung Diyos na pinaniniwalaan natin ngayon na pwedeng mag-solve ng lahat ng problema natin, pwedeng magbigay sa inyo ng mga magagandang mga bagay. Ito yung Diyos na yun. Para may taas siya. No? It is all for the glory of the Lord. Ganon yung nangyari sa kanila, mga kapatid. Kaya lang, sabi ng ating kapatid, sabi ng Biblia, tandaan natin, sabi niya, kapag dumating yung salita ng Diyos sa isang bayan, at yung bayan, hindi nila tinanggap yung salita ng Diyos, pag alis nito, nakakars yung bayan. Sinusumpa yung bayan. Naghihirap yung bayan. Nagkakaroon ng maraming problema yung bayan. Pero yung tumanggap, ang sabi, blessing. Lagi namang nabibless yung bayan pagka tinatanggap nila ang salita ng Diyos. Merong nangyari yung sa Nineveh, di ba? Sishare natin. Yung Nineveh, ayaw pumunta ni Jonah kasi alam niya masasama yung mga Nineveh. No? Mga hindi mananampalataya. Ayaw pumunta. Tumatakas siya. Kaya lang ang Diyos may mga paraan siya. No? Sumakay siya sa barko. Nagpadala ng bagyo ang Diyos. Inihulog siya. Nagpadala ng balyena ang Diyos. Nandun siya sa loob ng balyena. Biro mo naman. Dapat yun nadudurog na si Jonah sa 3 araw at 3 gabi niya doon Pero doon sa loob ng tiyan ng balyena, ang laki siguro ng balyena yun, ano? Biro mo kasya si Jonah, nilunok siya ng balyena, doon siya sa loob. Tapos, iluluwa ng balyena. Magaling sa navigation yung biro mo, hanggang Nineveh. Dinala ng balyena sa Nineveh si Jonah. Doon niya iniluwa ngayon. Yung isda, lumuwa ng tao. Gulat yung mga taga Nineveh. Isa lang ang aral niya. Magbalik loob sa Diyos. Magsisi ang mga tao, magbalik loob sa Diyos. Sa ngayon, ganun pa rin. Magsisi ang mga tao, magbalik loob sa Diyos, sa tamang salita ng Diyos. Huwag yung kataasan ng karunungan ng tao. No? Hindi tatanggapin ng Diyos yun. So, anong nangyari sa Nineveh? Pinatawad sila ng Diyos.
Tingnan ninyo yung kaisipan ni Jonah. Nung pinatawad ng Diyos yung Nineveh, hindi sila nasasalot. Walang nangyayari sa kanila. Walang parusa. Oh, buti pa dun sa kikayo, nang hinayang na siya, sabi niya. Nung natuyo yung puno ng kikayo, nang hinayang wala na siyang masilungan. Doon sa Nineveh, 120,000 yun. Yung sa bayan na yun. Walang namatay, walang nasalo. Bakit? Mula sa pinakamataas nila hanggang sa pinakamababa, nagbalik loob sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Nawa, hindi lang itong church na ito, ganun ang gagawin. Marami nawang makapakinig ng mga manggagawa, mga iba't ibang denominasyon, no? Ang makarinig ng mga salitang ganito na magsipagbalik loob sa magpakumbaba, maghumble, no? Hindi nakalulugod sa Diyos yung graduate ako sa ganitong Bible school, graduate ako sa ganitong seminary, may lisensya ako. Tandaan natin mga kapatid, saan man manggagawa na mga denomination, kahit sa mga nasa end time message, no? Kung walang pagpapakumbaba, hindi makakakilos yung Diyos, no? Tandaan natin, yung isang born again na tao, yan ang gagamitin ng Diyos upang ang mga matatanda na sa pananampalataya na may 30 years na, may 40 years na, may 50 years na sigurong naglilingkod sa Diyos, no? At tumaas na yung pride, yung bagong tanggap ngayon, tingnan natin yung sinabi ng Panginoong Hesus. Yung bagong tanggap, yun ang gagamitin ng Diyos, doon siya magpapahayag para magpakumbaba ang isang taong mataas ng tingin sa sarili. At yung mayroong right spirit na manggagawa, magpapakumbaba yan. Tatanggapin niya na makikita niya yung ipinapahayag ng Diyos. Pag sinabi kasing born again, marami, hindi man siguro alam ng maraming denomination, ano? O meron pa sa message na hindi nakakaalam na yung born again, bakit sinabi ni Jesus Christ na, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, o Ama, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at iyong inihayag sa mga sanggol. Baka iniisip din nila, katulad ng kay Nicodemo, na sanggol, papasok ba yung malaking tao sa tiyan ng nanay? Hindi ganun. No? Yung pagiging born again na yun, ipinanganak na muli. So, ibig sabihin, sanggol ito sa pananampalataya. Pero malaking tao na ito. Malaking tao na. Baka mas malalaki pa sa atin. Kaya lang, sanggol pa lang sa pananampalataya. Kaya born again. No? Ipinanganak. Ito ngayon ang gagamitin, yung sanggol sa pananampalataya para makarinig ng bagong kapahayagan ang mga matatandang mga manggagawa. So, ganun pa kapatid. So, praise God. Nawa, ang mga ito ay magdadala sa atin hanggang sa eternity. No? Ang mga bagay na ito, ang mga ipinahayag ng Diyos sa atin. At kung meron kayong mga katanungan, no? Mamaya, nandito tayo. Magsipagtanong kayo mga kapatid. Maganap nawa sa atin na yung makapag-raise up ka ng patay. No? Hindi man patay na natural, patay na spiritual, may raise up kung mga yun. Magsitayo muna tayo mga kapatid. Si Brother Mon ang magpo-closing prayer. Samahan niyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, nawa na itaas kang muli mula sa mga history na ito. Ama, nawa hindi manatiling history ito sa amin sapagkat ang aming Panginoon ay nangusap na higit pang mga dakilang gawa ang gagawin namin kaysa sa kaniyang mga ginawa, na siya ay bumuhay ng patay, siya ay nagpatayo ng lumpo, siya ay nagdilat ng mata ng isang bulag, nagpagaling ng may ketong. Maraming bagay ang ginawa niya, nagturo siya, O Ama, ng mga matataas na bagay sa iyong mga banal na salita. Nangusap din siya na hanggang hindi niyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan. At ang mga pananalitang ito ay nagdala ng
ng pag-aalinlangan sa mga nagsipakinig, O Ama, at sila ay nagsihiwalay, Panginoong Diyos. Subalit may pangungusap ang aming Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Napakatamis ng pananalita at pagsagot ng mga alagad mo, Panginoon, na ang sabi nila ay, saan kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Matagpuan nga nawa ng church na ito ang mga ganong mga pananalita na nasa mensaheng ito ang pagdadala ng mga rapturing faith ng buhay na walang hanggan, O Ama. Salamat po, O Diyos, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. At sa dalangin ko pong ito, O Ama, sino man po ang may mga discomfort sa mga katawan ng aking asawa, bless mo po siya, O Ama, sa nahilo siya ng kaunti. Alisin mo ang hilong ito, pagalingin mo po ng lubos. Hindi lamang po siya, O Ama, ang bawat isa sa amin, maging ang mga nagsisipakinig sa internet. I-bless mo rin po sila physically and spiritually, financially and materially, O Lord God. Ipagkaloob mo ang bawat kailangan namin, O Ama. Salamat sa paggamit mo po sa iyong maliit na lingkod, O Ama. Wala akong maibalik sa iyo, O Ama, kundi ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. Ito pong aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.